Hello mga beshi, another day, another vlog na naman tayo. Isang walang kwentang vlog na naman ang matutunghayan nyo, kaya skip nyo na lang kung ayaw nyong masayang ang mga oras nyo. Ay talaga nga naman napakabilis ng araw mga beshi. Nasa kalagitnaan na nga tayo ng taon at ilang buwan na nga lang ay bare months na naman. Itong dalawang anak ko nga ay parang kailan lang nasa tiyan ko at ngayon nga ay may kaagaw na ako sa pagkain at meron pa akong kaaway sa araw-araw. Habang natutulog nga ang baby Kenzo, ito naman si Kuya Kyle kung ano-ano na iisip gawin sa kanyang buhok. Nananahimik nga ako at sabi nga daw ipusod ko nga daw ng ganito yung buhok niya. Kung ano-anong ginagaya at napapanood nga niya sa YouTube. Mahilig nga siya manood ng mga naka-Spider-Man costume at ang mga sinasabi lang naman ay mga wow, nice, amazing at puro mga sound effects lang. Sabi ko nga sa kanya ay wag siya nanonood nun dahil wala naman siya matututunan doon kundi kalokohan lang. Maya-maya naman ay nagising nga ang baby Kenzo at nagkukumahog nga sa kakaiyak. Sabi ko nga sa kanya ay no hawak na dede. Tuwing dede nga siya ay gusto nga niya laging hinahawakan yung isa kong dede. Lalamutakin nga niya tapos minsan pinaglalaroan pa niya isa kong nipol. Dili na. Wala hawak dede. Ito naman si Kuya Kal, pagkatapos ko nga ipusod yung buhok, nalaglag nga niya yung mga lagayan ng chok. Naghahanap kasi siya ng pwede niyang paglaruan. Pinagpahinga ko nga muna siya sa kakanood ng TV. Hindi ko na nga siya pinilit matulog ng tanghali dahil wala rin naman ako sa mood patulugin siya. Kapag pinatulog ko naman siya ng tanghali, inaabot naman siya ng anong oras matulog sa gabi. Well anyway, ayun nga pinaliligpit ko nga, pinaayos ko sa kanya yung mga kinalat niyang gamit. Lagi ko nga sinasabi sa kanya kapag ka nga marunong siya magkalat ay marunong din dapat siya magligpit. Humihingi nga siya sa akin dyan ng tulong at sabi tulungan ko daw siya magligpit. Kapag nga hindi siya natutulog ng tanghali ay hindi ko siya pinakikipaglaro at hindi ko siya pinapalabas ng bahay pagdating ng hapon. Nung kinaumagahan nga mga beshi ay bumili nga ako ng kamote para iprito ko at gawin naming merienda sa hapon. Buti na lang nga ay may gumagawi dito sa amin na naglalako ng mga tindang gulay. Anyway, niwa ko nga lang na medyo manipis tsaka nilagyan ko lang ng onting asukal. Sabi ko nga sa kanila ay hot pa at huwag muna nilang kainin. Nagkakatuwaan nga nila at ayan nga dumikit pa sa ngipin ni Kuya Kyle. Natawa-tawa naman ang baby Kenzo sa kalokohan nga ng kuya niya. At ayan nga maya-maya sinolo na ng baby Kenzo at ayaw na nga mamigay. Nagustuhan nga niya kaya lang iniluluwa nga niya yung pinakabala. Hindi ko na nga binilatan at pinakalinis ko na nga lang. Mas nasasarapan nga kasi ko kapag nga may balat yung kamote. Kayo mga beshi, ganun din ba kayo? Pagkatapos ko nga silang pameriendahin, pinanood ko nga sila ng TV para naman magkaroon ako ng me time. Nagsawa na nga rin ako kaka-scroll sa cellphone kaya sabi ko ay magbubunot na lang ako ng buhok sa kilikili. Nahihiya naman ako ipakita sa inyo yung kilikili ko mga beshi dahil medyo madilim nga at baka magdilim din yung paningin nyo sa akin. Pagkatapos ko naman bunutan ng buhok yung kilikili ko, napagdiskitahan ko naman itong kilay ko. 1,000 years na nga rin ata nung huli kong bunot ng kilay ko. Simula nga naging nanay ako, mas nag-focus nga ako sa mga anak ko at sa gawaing bahay. Kaya medyo nawalan na rin ako ng time para sa sarili ko. Or mas maganda nga sabihin na nawalan ako ng pake sa sasabihin ng ibang tao nang dahil sa itsura ko. Sabi nga ni Papa sa akin kahit pangit nga daw ako at mataba ay mahal pa rin daw niya ako. Ewan ko nga lang kung maniniwala ba ako sa sinabi niya. Hindi ko nga rin alam kung matutuwa ba ako o ma-o-offend.